Magandang tanghali po sa inyo lahat. A blessed Thursday afternoon. Sa lahat po ng mga kapatiran natin na ngayon ay sumusubaybay na sa ating programa. Welcome to your favorite noontime show. This is The Baptist Lunch. Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang tanghali po sa inyo. And of course, ay magandang tanghali din North, South, East, and West corner ng ating pong simbahan. And syempre sa lahat ng mga areas na ating simbahan ay magandang tanghali po sa inyo. Sa aking area, Southeast family, magandang tanghali po sa inyo lahat. Southeast Men Rescuers, it's about time for you once again to be encouraged by listening to the principles of the Word of God here at the Baptist Lunch. And of course, dahil area ko naman yung binabati ko, shoutout ko na rin yung mga Southeast Prayer Warriors, yung mga nanay, and the Southeast Chosen Generation ng mga young people. At syempre, shoutout sa aking mahal na asawa, Mami Shobe and Baby LG. At higit sa lahat ay shoutout mo sa ating mahal na pastor who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch. Kaya sa lahat po ng mga kapatiran natin na ngayon ay sumusubaybay na sa ating pong programa, magandang tanghali po sa inyo. Walang pasok ngayon. So sa iba, yung iba lang pala. Yung Manila, ang sabi ni Mayor Isko, may pasok. Yan. Yun lang ang nalungkot doon. Pero ang Taguig ay walang pasok at ang iba pang mga cities ay nag-announce na wala ng pasok. Pero kaya ngayon, mga kapatid, hindi ko alam kung, alam ko school lang naman pero I think today is still a working day pa rin para sa mga tatay. But despite of all that, I do believe na mga tatay ay handa na makipagbalitaktakan sa atin. At once again, may I remind you that the very purpose of this program is not to condemn people but to encourage you using the principles of the Word of God. We're not here as a perfect persons. At tayo po ay magkasama-sama or laging nagsasama-sama para sa ikalalago ng bawat isa. Kaya hindi po kami narito para mangundinan ang kalagayan ng isang tao, kundi sa biyaya ng Panginoon kami narito para maging tulong sa mga tao. Maaaring may mapapakinggan kayong hindi nyo magugustuhan, maaaring may mapapakinggan kayong kayo ay masasaktan. Ganyan talaga kapag salita ng Diyos ang nangunguna sa usapan. Ito po? Kaya what you will do right now, fathers, is to open your hearts and your mind as you listen to the teaching of the Word of God. At yan po ay isang paalala lamang mula para ma-enjoy natin ang ating pong programa ngayong pong hapon po na ito. And of course, kasama ko po dito mga Batikanong co-host ng programang The Baptist Lunch Fathers Edition, Sir Noel Gumabay and Sir Rudy Daef. Magandang tanghali po sa inyong dalawa. Amen. Isa mapagpalang tanghali muli sa bawat isa po sa atin at sa lahat po ng masugid nating taga-subaybay ng programang ito, isang maulang tanghali. At salamat sa Panginoon na sa kabila ng lahat ay nagkakasama-sama pa rin tayo upang ipagpatuloy ang ating programa para po sa katatayan po. Ito usapang panglalaki muli ang ating mga maririnig patungkol sa programang ito. And of course, binabati ko ang aking pamilya, Sister Cynthia, nasa bahay ngayon, gayon din po ang aking dalawang anak. Magandang tanghali po sa inyo. At ang aming area, ang West Bank family, ng isang magandang tanghali sa bawat isa. At of course, kasama din natin yung mga masugid nating taga-subaybay ngayong tanghaling to. Kasama natin yung bagong tatay, no? Si Sir Henerico. Magandang tanghali sa iyo. Gayon din po yung si Sir Andy Agdon, magandang tanghali po. And of course, kasama natin si Sir Gabby Hacker. Magandang tanghali sa iyo, no? Sir Gabby. At kumusta ka dyan? Maulan. Kaya ingat. At wag po kayong alis mga kapatid dahil marami po kami mga hinandang pagpapala para po sa mga tatay. Kapwa ko tatay. Maraming salamat. Magandang tanghali po. Amen. So isang mapagpalang tanghali din po sa atin lahat mga kapatid. Ako si Brother Rudy at bumabate lalong-lalo na sa mga tatay na nagtatrabaho kahit maulan mga kapatid ay sinusuong ang
ang hirap at hindi umaatras sa hirap ng buhay. Amen. Kahit maulanan, maarawan, mabasa, ano Yeah. man ang kondisyon na nararanasan ng tatay, saludo po ako sa inyo. Amen. Alam ko po na ang lahat ng yan ay inilalaan natin para sa ating pamilya, mga kapatid. Lahat ng ginagawa natin, pagsisikap ay para sa ating mga anak, sa ating pamilya. Kaya patuloy lang tayo mga tatay at huwag nating kalimutan na hindi lang physical na bagay ang kailangan nila, maging spiritual na bagay, higit ano pa ay kailangan ng ating pamilya. Kaya narito ang programang ito, ang The Baptist Lunch, upang muli makatulong sa atin bilang mga tatay upang mapalakas ang ating paglilid sa ating pamilya. At Amen. magandang tanghali, siyempre, sa aming area, ang Makati Central Family. Shout out sa lahat ng mga tatay dyan. Thank you so much sa lahat ng mga sumama sa visitation namin kagabi, Amen. brother. At bagamat maulan, thank you at hindi kayo umatras. Yan ang pinakamaganda. Hindi kayo umatras. At parami lang tayo ng parami. Tingnan nyo lang ang GC natin. Napakadami ng mga tatay na sumama at nag-involve sa area. Shout out din sa aking asawa at ang aking mga anak na ngayon ay nasa bahay ang aking asawa at ilan sa aking mga anak. Thank you and God bless sa inyo lahat. Yan ang kagandahan, Sir Rudy, Sir Noel, kapag may asawa ka eh. Opo. Gusto ko lang bawiin, may magpapaalala sa'yo, gusto ko lang bawiin, magandang ay blessed Friday afternoon. Sabi ko pala kanina, blessed Thursday afternoon. Hindi ko rin napansin yun. Medyo mataas na Taas sugar. na sugar natin. Kabat kasi sumubo. Nakita ko yung champuradong sinubo mo eh. Matamis eh. Ha? Matamis Nasa butahe. eh. Sino ba ang kitchen staff ngayon? Nasa butahe ka ng kitchen staff eh. Oo nga Matamis eh. ka Ang mo. alam ko, Sir Rudy, ang alam kong kulay ng champurado, medyo brown-brown ng Opo. konti, di ba? Na naghahalong red. Opo. Sa kanya, puti eh. Oo. Tinantad ng kondensate. Kondensada ang nilagay. Namuti yung champurado eh. Tsaka yung tirang icing nung cake, inano doon. Trinabaho ka talaga. Tinrabaho ko talaga. Ako, ang tanong ko lang dyan, Sir Noel, sino ba ang chief cook ngayon? Ha? Katabi ko. Mukhang may instruction Oo, may eh. Ha? instruction. May instruction Ang eh. tawag dyan, sabotahe. Well, anyways, isang maulan na hapon na Biyernes po sa inyong lahat muli, no? At pambira simula kagabi, wala pang tigil yung ulan. Tuloy-tuloy talaga siya. Ito yung pinakaayaw na panahon ng mga nanay kasi hindi natutuyo yung sampay nila eh. Oo, totoo Ito yan eh. Kaya Mahirap. this portion is brought to you by Downy Antibac Anti-Kulob. Yan ang pinakamagandang Yan. kahit umuulan, kahit sa loob ka magsampay, Mabisa. hindi nangangamoy. Yan. Mabisa. Yes. Kasi ngayon kasi yung sampayan namin, sir, sa loob eh. Mas mabilis pa matuyo pag tinutok mo sa electric fan kaysa sa third floor. Oo, Kasi maulan. Maulan eh. Maulan, mainit eh. Ay, walang init eh. Kaya yan ang magandang gamitin. Paalala para sa mga tatay na naglalaba. Alright, so once again ay magandang tanghali po ulit sa inyo lahat. Alam nyo, wala na pong pinakamasayang pagkakataon sa buhay natin kundi yung tayo ay matutumuli ng prinsipyo po ng salita po ng Amen. Diyos. At gaya po ng sinabi ko at paalala ko po sa inyo ay ang hangarin ng programa po na ito ay matulungan ng bawat tatay at bawat asawang lalaki na manindigan sa prinsipyo ng salita po ng Diyos. Kaya nga, as long as the Word of God is open sa ating pong usapin, ay tangkilikin niyo po ang programa po na ito because we're not here to give our opinion sapagkat kung opinion lamang natin ang ating kung opinion lamang namin ni Sir Noel, ni Sir Rudy at ako ang aming pag-uusapan, may sarili rin naman kayong opinion. Amen. So kaya kung puro opinion ng tao ay wala tayong mararating. Pero kapag pinakinggan natin ang gustong mangyari ng Panginoon sa ating buhay, yan ang pinakamaganda at pinaka-the best na pangyayari sa loob ng pamilya. Lalo na po, ngayon sa ating pinag-uusapan, it talks about dealing the emotional status of our children. Nailatag na po namin ang pundasyon na kailangan talagang i-deal ng mga katatayan ang emotional status ng kanilang mga anak sapagkat
alam niyo po, this world is always trying to give choice to our children. At talaga naman, since that this world is trying to give choice, ang dinadala ng choice na yan sa ating mga anak is confusion. Yeah, Alam mo, amen. maganda Sir Noel and Sir Rudy yung sinabi ni Sir Dominic Yes, sir. doon sa Staying Alive. Gusto ko yung part na yon. Na kung saan sabi niya doon akalain mo, sabi niya ni Sir Dominic doon sa Staying Alive, ipalagay na meron kang anak na ngayon na 15 years old, ipalagay na meron kang anak ngayon na 20 years old. For 20 years old, ikaw ang nagpalaki. For 15 years, ikaw ang nagturo. Lahat pinrovide mo. Ang kapalit mo lang, 2 to 3 minute video sa social media. Yun lang ang kapalit ng magulang ngayon. Pag nakapanood na sila ng reels na 2 to 3 minutes, 5 minutes, yun lang. Kakalimutan nila yung taong nagturo at nagpalaki sa kanila ng 20 years. Oh. Nagpalaki sa kanila ng 15 years. It is very true. Alam niyo po ba, it is happening nowadays. Sapagkat ang inaatake ng Diablo ngayon is the emotional state. The world is trying to touch the emotions. Akalain mo, sir, no, ipalagay natin na meron kang anak na babae at meron kang anak na lalaki na tinuruan mo ng tamang gender, tinuruan mo ng tama nilang kasarian na for 20 years, tinuruan mo lalaki siya. Yeah. After 5-minute video, 2 to 3-minute video, abay, nalito na sa kanyang kasarian. Diba? Yan lang ang kapalit ng mga anak natin po ngayon. Kaya kung hindi po tayo mag-iingat, mga tatay na nakikinig po ngayon, kung hindi po tayo mag-iingat at hindi po natin i-deal ang kanilang emotional status, maaaring mawala po sa atin ang lahat ng naituro po natin sa kanila. No? Totoo po yan. Alam nyo po, again, sabi ko nga po, we're not here to condemn people, but we're here to wake you up, fathers, na this is reality. Sabi nga ng ating mahal na pastor sa pasimula ng topic na ito, seryosohin sapagkat ito ay nangyayari. Ito ay nangyayari. Akalain nyo po, no, isang problema lang ang dumating sa buhay ng isang anak natin, abay handa na silang ipagpalit ang kanilang buhay. Diba? Handa silang maging palamuti sa kalsada. Ibig sabihin ko, doon nila i-display ang kanilang sarili. Handa nilang kunin ang sarili nilang buhay just for one problem. Hindi na nila naisip na bago sila mapunta doon sa kalagayan nila ngayon, ilang problema ang dinaanan ninyo, mga tatay. Diba? Ilang problema sa kalsada, ilang problema sa trabaho, ilang problema pinansyal, physical ang pinagdaanan ng mga tatay. Pero sa kanila, mga kapatid, sa mga anak, kapag hindi natin yan nabantayan, konting sagi lang ng emotion dyan, kukunin ang kanilang sariling buhay. What's their reason? Depression. What's their reason? Anxiety. What's the reason? Kasi nali-left alone daw sila. Diba? Nandoon yung mga samot-saring rason ng mga tao ngayon, pero ng mga anak ngayon. Kaya nga, this program is very important that we should deal the emotional state. Alam niyo po, pag sinabi natin deal, to take action in place. Ibig sabihin talagang yung meron kang gagawin. Kasi Sir Rudy, Sir Noel, may mga deal, may ibig sabihin na deal na makipagkakasundo ka. Opo. Diba? Pag sinabi na, di ba, mayroon nga biruan, deal? Diba? May ganong termino termino Na iba naman yun sa deal na tinutukoy natin dito. Yeah. Kasi tandaan nyo po, nabanggit ito ni Sir Noel at ni Sir Rudy the last time sa ating programa. Huwag kang sasang-ayon. Yun yung deal na pagsang-ayon eh. Yeah. Kasi ang mahirap kapag sinang-ayunan mo yung emosyon ng anak mo. That's right, that's right. Kaya nga marami ngayon na ang nangyayari sa loob ng tahanan, ang leader na ay anak. Hindi na yung tatay. Yes. Diba? Ang nangyayari na ngayon, kung ano yung gusto ng anak, yun ang masusunod. Yeah. Hindi na kung ano yung gusto ng magulang. Pero alam niyo po, salamat sa Panginoon na meron tayong isang simbahan na kung saan nagtuturo ng puro ng salita ng Diyos, na siya nagpapaalala sa atin na ang tatay ang inassign na leader ng tahanan. At since ang tatay ay inassign na leader ng tahanan, it should be and always be like that, brethren. No? Kaya sa mga anak, ang tanging trabaho nyo lang is to obey your parents, to honor your father. No? Bakit lahat yan ay nakadirect
sa plano ng Diyos. Amen. Kaya nga sa mga tatay, pag sinabi ng Biblia na turuan natin, turuan natin. Yeah. Pag sinabi ng Biblia na i-correct natin, i-correct natin. Huwag Yeah, natin amen. pong hayaan na tayo ay madala ng kanilang emotion. Huwag tayo Yeah. makikipag-deal sa kanilang emotion, kundi i-deal natin ang kanilang emotion. Yeah. Yeah. Ulitin ko po yun. Amen. Magandang part po yun. Huwag tayong makipag-deal sa kanilang emotion, kundi i-deal natin ang kanilang emotion. Yeah. Amen. That's right. Alam niyo po ang ibig sabihin nun? Huwag tayong sasang-ayon sa mga tatay na nakikinig po ngayon. Huwag tayong sasang-ayon sa kanilang emotion, kundi lagyan natin ng action ang kanilang emotion. Yeah. Amen. Let's put action into place. That's Yeah. the word deal na sinasabi po dito sa ating pong topic. Let's take action. Let's put action into place. Ilagay natin yung solusyon. Yun. Kasi alam niyo That's po, right. ang emotional state ng isang anak, that's their biggest problem. Amen. Alam niyo, ang mga anak, they thought that yung ma-left alone daw sila. Kalain niyo, no? Ako Sir Rudy, Sir Noel, na ano lang ako na, bakit kaya nila naisip na sila ay left alone samantalang may mga magulang sila? Yeah. Amen. Diba? Kaya kayong mga young people na nandito sa simbahan, magpasalamat kayo sa Panginoon. Kasi you will never experience or you will never feel that emotional status na pwedeng dumating sa inyo. No, ang problema lang pag hindi ka active. Yeah, Doon ka that's lang right. talo. Amen. Di ba? Anyways, di ba? Ang mga anak ngayon, akala nila yung ma-left alone daw sila, mapunta sila doon sa state na sila ay merong anxiety problems, meron silang depression problems. They thought that's their biggest problem. No. Yeah. Ang hindi nila alam, ang pinakamalaki at pinakamalalang problema nila, hindi yung kalagayan nila ngayon, kundi yung emotional status nila. And alam niyo po, fathers, to catch your attention regarding this, to catch your attention, I would like you to hear this. Mga fathers, hindi po nila alam yon. That's right. Amen. They thought they know it, but the truth of the matter is they don't know it. Yeah, that's true. Kaya nga, sabi ng ating mahal na pastor, seryosohin natin yun sapagkat kawawa sila. That's right. Kawawa ang susunod na henerasyon kapag wala na nag-deal ng emotional status nila. Yeah. They are so very easy on giving up things, and take note, important things ang kanila pong sinusuko. Kaya nga yan, nailatag na natin ngayon. Nailatag na natin, nakita na natin na totoo, and it is very happening na ang kalagayan ng isang mga anak ay talaga nandiyan yung emotional status. Now, we have Amen. to take or we have to put action Yeah. into place. We have to deal with it. Of course, biblically. Yeah. Okay? Biblically, we have to deal with it. Kaya nga ngayon, katulad nung nangyari last Tuesday, narinig nyo si Ma'am Cynthia at si Ma'am Marnelli na nagsalita out of their experience on how to be a wise mother and a wise wife. Ngayon, manghihingi tayo ulit ng isang mga testimony kasi si Sir Noel at si Sir Rudy may mga anak ito. Yeah. At ako'y naniniwala, ako po bilang isang bagong tatay, handa akong makinig sa mga tatay na kung saan natuto rin ng pag-deal nila sa kanilang mga anak emotionally. Siyempre, ako, nandiyan dyan si Sir Noel, nandiyan dyan si Sir Rudy. Ako naniniwala, Sir Rudy, Sir Noel, na hindi naman lahat ng sinabi nyo sinang-ayunan din ng mga anak. Yeah, That's that's right. right. Amen. That's right. That's Given true. yan. Tama ka dyan. Hindi lang naman sila, pati naman yung mga nakikinig natin ngayon. Noted Kaya sa nga- amin yan. Kaya nga maganda na makapakinig mula po sa kanila. Yeah. No po? Sige po, Sir Noel, Sir Rudy, you may take the floor now. And I hope na magiging pagpapala po kayo. I do believe na magiging pagpapala kayo sa ating mga tagapakinig. Go ahead, sirs. Amen. Maraming salamat, Sir Maki. At tunay nga po, Ojo, na yung ating responsibilidad bilang isang tatay ay mabigat. Pero maganda at masarap na maging tatay. Ano po? Kung kaya mga kapatid, kinakailangan talaga, ano ang maisasalin natin sa ating mga anak? At ano ang masasabi natin at may papayo natin sa ating mga anak? Kung tayo mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, ay
may kakulangan tayo sa kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Ano po, meron po tayong kasabihan na principle over emotion. Kung kaya dapat talunin natin ng prinsipyo na nagmumula sa salita ng Diyos ang mga emosyon na nararamdaman ng ating mga anak. Dahil alam niyo po, marami pong mga kabataan sa panahon ngayon ang talagang napapariwara at talagang kung titignan mo, hindi nila na-enjoy yung kanilang pagiging kabataan. Kung kaya, sabi nga kanina ni Sir Maki na hindi lahat ng sinasabi namin o sinasabi natin, mga kapwa ko ama ng tahanan, ay nagugustuhan ng ating mga anak, maging ang ating may bahay. Ngunit, mga kapatid, kinakailangan natin ito ipatupad at kinakailangan natin natin magkaroon ng layunin kung anong uri ng anak na sa kanilang kinabukasan nila tatahakin. Of course, lagi ko sinasabi, walang ama na gustong mapariwara ang buhay ng kanilang mga anak. Right. Ngunit, papaano natin gagawin yun? Ano ang magiging bahagi natin, mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, para maging matagumpay yung magkaroon ng matagumpay na pamumuhay ang ating mga anak. Dahil ang ating mga anak, mga kapatid, ay talagang lalong-lalo na sa panahon ngayon, talagang grabe. Ang daming instrumento ng dyablo upang wasakin ang kinabukasan ng mga bata. Kaya mga kapatid, napakahalaga ang salita ng Diyos. Dahil personally, dapat mayroon tayong maayos na testimony sa ating mga anak patungkol sa ating pananampalataya upang sa ganon ay matapang natin ibahagi sa ating mga anak at yun yung magiging correction nila na yung salita ng Diyos. Kaya nga, wag natin titigilan hanggat nasa poder po natin ang ating mga anak ay talagang pilitin natin na dalhin sila sa simbahan upang yung ibinabahagi, yung payo at aral na sinasabi mo sa kanila ay maririnig nila sa pamamagitan ng ating mahal na pastor. Ako po, mga kapatid, salamat sa Panginoon na pinagkatiwalaan ako ng 2 anak. At kung saan masasabi ko, mga kapatid, hindi basta-basta ang naranasan nila. Of course, alam ko na hindi pa tapos sila, hindi pa sila made. Kasi on process pa sila, mga kapatid. Kaya nga, lagi natin silang sasabihan, lagi natin sila paalalahanan. Si Pauline nasa malayong lugar, pero lagi kong sinasabi sa kanya na kung ano ang tama gawin mo. Lagi mong isaalang-alang ang Diyos at lagi mong iisipin bago ka gumawa ng pasya sa iyong buhay ay talagang tanungin mo ang iyong sarili kung ikasasaya ba kaya ng Diyos ang iyong gagawin o ikalulungkot ng Diyos. Dahil mga kapatid, hindi naman lagi nating kasama ang ating mga anak, no? Hindi naman natin lagi sila nakikita. Pero kung wala silang naririnig sa atin patungkol sa salita ng Diyos, talagang mapapariwara. Kaya nga, napakahalaga tayo mga kapwa ko ama ng tahanan ay punong-puno tayo ng prinsipyo na nagmumula po sa salita ng Diyos. Alam niyo po, ang proseso ay hindi mo magugustuhan ang proseso, mga kapatid. Lalong-lalo na. Talagang, sabi nga ng Bible, foolishness is bound. Talagang makakagawa at makagawa talaga ng kasamaan ang ating mga anak. Pero ano ang gagawin natin, mga kapatid? So, kinakailangan natin talaga yung rod of correction, yung salita ng Diyos na siya magtutuwid sa kanila. Mga kapatid, hindi po natin kinakailangan gamitan sila ng lakas natin. Kasi kung hindi nila nauunawaan yung ating mga sinasabi sa kanila at hindi nila nauunawaan yung mga ginagawa nila, mga kapatid, ay talagang magmamatigas ang ating mga anak. Pero sa biyaya ng Panginoon na
lagi nating isinasama ang ating mga anak. Diba? Napakapalad ga natin, Sir Rudy, Sir Yes, Maki. Dahil ang simbahan ay kasama natin. Dito, may mga grupo ang mga kabataan. Kung pababayaan natin ang ating mga anak na hindi mag-involve sa mga grupo ng mga kabataan natin dito sa simbahan na ito na may mga leader silang itinalaga, ay talagang hindi maayos ang kanilang kinabukasan. Kaya mga kapatid, huwag natin pagsawaan. Alam niyo po, lalong-lalo, wala pong babae o walang lalaking anak pagdating sa kasalanan. That's right. That's right, brother. Maaaring sasabihin ng iba, kasi mga babae ang anak mo, Brother Noel. Ang kasalanan ay walang tinatangi. Ang kasalanan ay kasalanan. At ang kasalanan ay sisirain ang iyong buhay kapag ikaw ay nanahan sa kasalanan. Kaya nga, lagi nating sasabihin sa kanila na anuman ang iyong ginagawa, nakikita yan ng Diyos. At hindi natin hindi maitatago ang lahat ng bagay na ginagawa natin sa Diyos. Kaya, bakit mo kinakailangan pa magtago, Sir Rudy? No? Bakit kinakailangan natin turuan sila na maging vocal sila sa kanilang ginagawa? At kinakailangan nilang magkaroon ng maayos at magandang relasyon sa Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, kapag ang mga bata, ang ating mga anak ay walang maayos na relasyon sa Diyos, huwag natin aasahan, mga kapwa ko ama ng tahanan, na magkakaroon sila ng maayos at magandang relasyon sa ating na kanilang mga magulang. Kaya kinakailangan natin na i-guide sila, mga kapatid. I-guide sila. Amen. At sa pag-guide natin sa kanila, mga kapatid, huwag tayong mag-alinlangan na talagang idiretso sila kapag sila'y nakakagawa ng kalikuan. Ano po, mga kapatid? Kaya, sabihin natin sa kanila, ano bang buhay ang nais mong tahakin? No? Ano bang buhay ang nais mong tahakin? At salamat sa Panginoon na talagang ang ating mahal na pastor ay nakatutok sa mga kabataan. Kaya wala na tayong ibang dapat gawin, mga kapatid, kung ano ang naririnig natin sa ating mahal na pastor. Patungkol sa, kung sa larangan lang naman ng pagpapamilya, mga kapatid, ay talagang walang tatalo sa ating mahal na pastor. Kasi yung pamilya mo, pamilya natin, pamilya ng ating mahal na pastor. Yung problema ng ating mahal na pastor ay hindi niya sariling problema. Hindi niya problema sa kanyang pamilya, kundi problema niya mula sa iba't ibang pamilya ng ating simbahan. Kaya wag tayo basta-basta magpapadala sa mga iyak-iyak ng ating mga anak kapag sila nakakagawa ng hindi maganda sa atin upang mapigilan tayo na bigyan sila ng disiplina. Bigyan sila ng kaukulang kaparusahan. Dapat maramdaman ng ating mga anak, mga kapwa ko, ama ng tahanan, na mayroong gobyerno sa loob ng tahanan. Yun po ang kulang sa ating mga tahanan, mga kapatid. That's right, brother. That's right. Yung pagtatrato ng ating mga anak, mga kapatid, sa kanilang mga kaibigan, pag uwi nila sa tahanan, ay parang ganun lang yung pagtrato nila sa kanilang mga magulang. No, kung parang bihira na sa panahon natin ngayon na nagsasalita ng po at opo. No? Yan na nawawala na po sa atin, mga kapwa ko ama ng tahanan, na minsan inaapir-apiran na lang tayo ng ating mga anak. Hindi natin maramdaman yung ating pagiging tatay, yung ating pagiging leader. At kung yan ay babaliwalain natin at pahihintulutan natin, mga kapatid, isang araw, kikindat-kindatan ka na lang ng anak mo. No? Isang araw, lalagpas-lagpasan ka na lang ng anak mo. At lalong-lalo na, mga kapatid, kapag nagkatrabaho yan, maniwala ka sa akin, baka sisigaw-sigawan ka na ng iyong anak. At yan po, mga kapatid, nangyayari po yan sa loob ng ating tahanan. Kaya nga dapat maunawaan nila kung ano ang kanilang kalagayan. At bilang isang ama, dapat alamin mo rin kung ano yung responsibilidad mo sa kanila, no? Kaya dapat lagi natin silang paalalahanan ng patungkol sa salita ng Diyos. Alam mo, napakaganda
na kapag tayo mga tatay ay punong-puno tayo ng salita ng Diyos, na yung kanilang pagkakamali, no? Yung kanilang pagkakamali ay ituwid mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga dapat may kaalaman tayo ng salita ng Diyos upang kapag ang salita ng Diyos ang siyang nangusap sa kanila, pag sinabi mo na sa iyong mga anak ang salita ng Diyos na siyang dapat nilang sundin, wala tayong dapat pagtalunan. Minsan nagkakaroon kami ng agrumento ng aking anak, no? At sa maganda yung sinasabi niya, maganda yung sinasabi mo, pero anong Bible verse ang pinangahawakan mo para suportahan mo yung sinasabi mo? At kapag yan, mga kapatid, meron din silang Bible verse na sasabihin, dapat may alam ka rin. No? May alam ka rin para lalong magtagpo at lalong magpagtibay yung pananalig at pananampalataya natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga, hindi natin sa pamamagitan ng sarili nating karunungan na para ang ating mga anak ay disiplinahin natin, mga kapatid. Alam nyo, kung karunungan lang ng sanglibutan ang siyang pag-uusapan natin, di sana yung mga senador natin, no? Yung mga congressman natin, yung may mga matataas na pinag-aralan, ay wala sanang problema sa kanilang mga anak. Pero ang nakakalungkot, mga kapatid, kung sino pa yung may mga edukasyon sa sanglibutang ito, ay talaga makikita mo na talagang yung kanilang anak ay napapahamak. So, hindi po garantiya, mga kapatid. Ang tiyak, mga kapatid, ay ang salita ng Diyos. Proven na to, mga kapatid. Kaya nga, kinakailangan natin, mga kapatid, na turuan. Wag tayong magsawa. Kasi, minsan, Brother Rudy, sasabihin ng tatay, lagi ko nga pinagsasabihan yan eh. Nakakasawa na. Huwag natin pagsawaan, mga kapatid. Yes, Huwag that's natin right, brother. That's right. Hanggat kaya natin magsalita, pagsabihan natin ang ating mga anak. Yung. At kung hindi man sila nakikinig sa ating payo, anong sabi ng Bible? Kinakailangan natin silang hatawin. No? Kinakailangan natin yung rod of correction para nang sa ganon, maunawaan nila ng kanilang pagkakamali. Huwag natin baliwalain. Alam niyo po, mga kapatid, ang maliit na bagay ay patutungo yan sa malaking problema. Huwag natin na mailitin ang kasalanan. Kasi hindi po tayo tatantanan ng kasalanan, mga kapatid. Yan. Kaya dapat yung karanasan natin sa Panginoon ay dapat marinig nila, mga kapatid. Marinig nila. Sabi ko nga sa aking mga anak, kung nakikita nyo na pinagpapala tayo, ay bunga yan ng pananampalataya namin ng inyong nanay. Kung kami pinagpapala, ay mas dapat kayong pagpalain. Bakit? Late na kami nakakakilala sa Panginoon. At kayo, lumaki na kayo na may tama na kayong simbahan. May tama kayong salita ng Diyos na napapakinggan, no? At mayroon kayong pastor, no? May pastor tayo. Kinalikihan ninyo na may pastor tayo. Yeah, that's right. Mga Amen. kapatid, kinakailangan nila maunawaan dito, mga kapatid. Sabi ko nga sa kanila, ang mga pinag-aralan nyo ay mabuti. Ngunit mas mabuti ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil ito ang naglalagay sa atin ng kaayusan at magdadala sa atin sa kaayusan. Kaya nga, mga kapatid, huwag natin pagsawaan na pagsabihan natin. Of course, kapag tayo ay nagsalita sa kanila, talagang lalong-lalo na pag pinagsasabihan mo, yung aking mga anak, siyempre mga babae yung aking mga anak dadaanin kanya sa paiyak-iyak Pag nasagi mo ang kanyang nasagi mo yung kanilang emosyon, iiyakan kanya, mga kapatid. Pero anong sinasabi ko sa kanila? Ang pag-iyak ay walang halaga. Umiyak ka man, magkaroon ka man ng luha, na isang basong luha.
kung wala kang action na gagawin sa pagtutuwid sa iyong kasalanan, walang kwenta yan. Kaya mas maganda, huwag ka na lang umiyak. Wala pa mawawala sa'yo. Kundi, tanggapin mo na lamang yung correction na sinasabi sa'yo upang mapaganda ang iyong buhay. At salamat sa Panginoon. Talagang hanggang sa sila, mga kapatid, ang aking mga anak ay nagkaroon na ng hanap buhay. Hindi ko po sila pinoblema. At hindi po rin sila nagdulot ng problema sa ating mahal na pastor. Kahit tanungin mo ang ating mahal na pastor. O kaya tanungin nyo si Sir Maki. Ni minsan, mga kapatid, yung aking dalawang anak, hindi yan na office, hindi yan na ipatawag ni pastor. Amen. Dahil sa kanilang kalikuan. Sa loob pa lang ng tahanan, mga kapatid, no? Yung problema natin, mga kapatid, sa loob pa lang ng tahanan, i-deal na natin. Kasi kung sa loob ng tahanan, mga kapatid, hindi natin maididil. How much more kapag nasa labas na yan, mga yan? Lalong magiging, lalong lalala ang kanilang kalagayan. Kaya, sinasabi ko sa kanila, mga anak kayo ng Diyos. Of course, bilang isang anak ng Diyos, wag na wag nyong ilalagay sa kahihiyan ang Diyos. Itago nyo man sa amin ang mga ginagawa ninyo. Itago man nyo man sa amin yung desisyon nyong gagawin. Pero isang bagay ang tinitiyak ko sa inyo. Ang Diyos ang siyang nakakaalam ng lahat. Even yung dulo ng ating buhay, alam ng Diyos. Kaya nga dapat may maayos at may magandang relasyon tayo sa Diyos. Mga kapwa ko, ama ng tanan. And of course, makikita sa atin. No? Yes, Hindi lang tayo nagsasalita na patungkol sa Diyos, kundi dapat mayroon tayong ginagawa para sa Diyos. Right. Yun ang napakahalaga doon, mga kapatid, na makita ng ating mga anak na kahit isang araw, lumisan na tayo dito sa ibabaw ng lupang ito, maalala nila na yung aking tatay, faithful sa Diyos. No? At Wow, yun amen. po yung ating napakagandang may bahagi sa kanila. At wag tayo magpapadala sa kanilang emosyon. Dapat makita mo, malaman nila ang kanilang buhay. At malaman nila kung ano ang tatahakin nila sa kanilang ginagawa pangkasalukuyan. Dapat, sabi nga ng ating mahal na pastor, kung kulang tayo sa karunungan, mga kapatid, mga kapwa ko, ama ng tahanan, kapag kulang tayo sa karunungan, kung paano natin gugobyernuhan ang ating pamilya, humingi tayo ng karunungan sa Diyos. At pag tayo, of course, anong uri ng gobyerno ang dapat nating ipatupad sa loob ng ating tahanan? Ang gobyerno ng Diyos, ang salita ng Diyos. Kaya, mga kapatid, wag natin pagsawaan. Wag natin pagsawaan na pagsabihan, payuhan ang ating mga anak. Bantayan natin, mga kapatid. At wag natin ito-tolerate yung kanilang mga maling gawain. Dahil yan ang magdadala sa kanila ng kasamaan. Kaya, mapalad tayo. Ako personally, mapalad ako na ako ay nagsimula ng aking pagpapamilya na kasama ko ang ating simbahan at kasama ko ang ating mahal na pastor. At hanggang sa kasalukuyan, mga kapatid, sabi ko nga sa aking mga anak, ano ang mangyari, huwag kayong aalis sa simbahan. Magkapamilya man kayo, huwag kayong aalis sa simbahan. Dahil ito ang siyang kailangan ng buhay natin, yung salita ng Diyos. Kaya, mga kapatid, dapat kargahan natin ang ating sarili ng prinsipyo na magmumula sa salita ng Diyos na siyang ibabahagi natin sa ating mga anak upang magkaroon sila ng maayos na buhay. Tatandaan natin, mga kapatid, i-establish natin yung magandang relasyon nila sa Diyos. Wag yung magandang relasyon nila sa atin. Kasi kung sasabihin natin, dapat may maayos ka relasyon sa akin. Mga kapatid, walang garantiya na magkakaroon sila ng maayos na relasyon sa atin kung
wala silang maayos na relasyon sa Diyos. That's right, brother. Kaya, mga kapatid, pagtulong-tulungan natin, ay encourage natin ang ating mga anak na mag-involve. No? Mag-involve. Hindi lang magsimba, kundi mag-involve sa gawain ng Panginoon. Hayaan natin na ang ating pamilya ay gumawa ng, sabi nga nga, mag-invest ng eternal na bagay sa ating Panginoon. Kasi kung sa ngayon, mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, na sila ay wala pa, sa murang edad pa lamang nila, wala kang makitang investment nila sa Panginoon. Anong expectin natin kapag sila'y tumanda? No? Anong expectin natin? Sila, mga kapatid, yung aking dalawang anak, nagtatrabaho na, pero sabi ko sa kanila, ang pinakikialaman ko sa kanila, at talaga nangungulit ako, ang chine-check ko sa kanila, mga kapatid, yung kanilang tithes and offering. At hindi lang yan, mga kapatid, hindi lang tithes and offering. Inaano ko rin kung nagkakaroon sila ng sacrificial offering. No? Kaya kinapakahalaga yan, mga kapatid. Kung hindi natin sila sasaksakan ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay talagang sama ang kanilang buhay. Kaya huwag tayong magpapadala sa kanilang emosyon. Kundi, prinsipyo ang kailangan natin, mga kapatid. Sir Rudy. Amen. Amen. So, thank you so much, Brother Noel. Napakaganda ng mga naibahagi mo sa umatanghaling ito sa ating mga kapatiran. At siyempre ako, nakikinig ako sa iyo, Brad. At nakita ko talagang yung madiinan talagang ginagawa mo para sa iyong pamilya. At I do believe na iyan ay kailangan talaga ng ating mga pamilya. Mga kapatid. At siyempre, dahil dinidil natin itong emotional status o emotional problem ng ating mga anak, ay sabi nga, pag dinil ito, ibig sabihin, hindi daw po ito yung makikipag-agree ka. Ito yung dealing na isosolve mo ang problema nila. Yung problema sa loob ng tahanan. In particular, yung emotional problem sa loob ng tahanan na dulot ng ating mga anak. At siyempre, dyan yung pinakamatindi, pag dinidil mo. Sapagkat, sabi nga ni Sir Maki kanina, kapag nagdeal ka, hindi lahat ay sinasang-ayunan kung ano yung sinabi mo. Right. Ano po, mga tatay, ano po? Pero ito po yung aking masasabi po diyan. Hindi po problema kung sasang-ayon sila o hindi. Yeah. Ano po? Ang problema, kapag hindi mo inimphasize at hindi mo ipinagdiinan ang gusto mo. Dito po bilang tatay po, hindi mo hinihingi kung sang-ayon ba sila o hindi. Hindi mo kailangan ng approval ng nanay, hindi mo kailangan approval ng anak mo para i-implement mo yung nais mo sa loob ng pamilya mo, lalong-lalo na sa pag-deal o pag-solve ng kanilang emotional status. Hindi kailangan na, okay ba to? Pwede ba to? Hindi eh. Tayo yung tatay. Sabi nga ni Sir Noel, let them know na mayroong gobyerno sa loob ng tahanan. Man. At walang ibang maglilid niyan, kundi tayong mga tatay. Right. Amen, mga kapatid? Sabi nga, yung kasalanan talaga yan eh. At wala pong pinipili ang kasalanan. Kaya nga, sabi ng Bible, ang kasalanan is missing the mark. Nag-miss tayo sa mark, yung standard ng Diyos na gusto niya sa atin. Na-miss po natin yun. Hindi natin nasunod, kaya nga kailangan magawa natin yung standard na gusto ng Diyos. Dahil na-miss natin, ganun din yung ating mga anak, mga kapatid. Kapag na-miss nila yung standard na itinuturo natin sa kanila, mga kapatid, lalala at pupunta yan sa hindi maganda. Mga kapatid. Kaya tayo tatay, mga kapatid, mga tatay, nakikiusap ako sa inyo na talagang gampanan natin ang ating tungkulin bilang tatay. Amen? Mga tatay, hindi po ang pananahimik ang solusyon. Kapag hindi ka kumibo, hindi ibig sabihin nito ay mabait ka. Hindi po. Sa totoo lamang po,
Pag binaliwala mo, hindi mo inimik, hindi mo kinibo, Yeah, amen. wala kang sinabi, hinayaan Yun. mo lang. Dahil ang nasa iyo, kapag ako ang nag-deal nito, baka hindi ko to matansya. Yun. Nako, kapatid, maling-mali ka. Yeah. Huwag mong ibibigay sa asawa mo ang responsibilidad mo Yun. na siyang mag-aangat ng boses sa loob ng tahanan mo. Yeah. Amen. Kundi ikaw, dapat boses mo ang naririnig ng iyong mga anak. Yun. Amen, mga tatay? Biblia po ay meron pong sinasabi patungkol po diyan. At mayaman po ang Book of Proverbs patungkol sa mga bagay na yan. Sapagkat dito nga po sa Book of Proverbs, chapter 4, in verse number 1, sabi ng Bible, "Hear ye children the instruction of the father, and attend to know understanding." Mhm. So ang tatay, mga kapatid, tayong mga tatay, ang magbibigay ng instruction Yun. sa loob ng ating tahanan. Yun. Tayo ang magbibigay ng instruction sa ating mga anak. Mhm. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga ng bagay na ito. At ang sabi po sa verse number 2, "For I give you good doctrine, forsake ye not my law." Mhm. So yung tatay yung nagbibigay, ang tatay ang nagtuturo. Amen. 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 Sabi nga, at yung author mismo nagsasabi na mismo yung tatay niya rin ang nagturo sa kanya. Ayun. Maliwanag sabi sa verse number 3, "For I was my father's son," mga kapatid, "tender and only beloved in the sight of my mother." Mhm. So isipin nyo ito, inalagaan siya ng mabuti ng kanyang mga magulang. Right. In Amen. particular, pinangunahan ito ng kanyang tatay. Mhm. Kaya nga, no wonder itong si King Solomon ay merong kinalakhan na isang magulang o tatay na nagsasalita talaga sa loob ng tahanan. Amen. Amen? Alam nyo, mga kapatid, ito po yun eh. Tulad ng sabi ko, hindi po kailangan natin humingi ng permisyo. Yeah, Kung amen. kung ito ba ay tatanggapin nila o hindi. Hindi po, Yeah, mga yeah. kapatid. Obligasyon at responsibility natin na ituro talaga sa kanila ang bagay. Yun. Dahil either they like it or not, we know exactly kung ano ang makakabuti para sa Yun. kanila. Dahil tayo yung tatay. Amen. Pagdating dito sa ating pag-uusap, lagi na po nating sinabi na sa pagdeal po ng emotional problem ay hindi po kailangan yung circular education, Yun. kundi biblical education o Yeah, Bible amen. education ang kailangan, prinsipyo mula sa salita ng Diyos. Right. Yeah, At amen. pagdating sa bagay na to, mga kapatid, sabi ko nga, hindi mo kailangan humingi ng permiso. Mhm. Sapagkat dito po, ang kailangan tanggapin nila yung itinuturo mo. Yun. Tanggapin nila yung instruction na binigay mo. Yeah. Amen. At yun ang importante, yung tanggapin po nila. Yeah. Maliwanag sabi ng Bible, Proverbs chapter 2, verse number 1, "My son, if thou will receive my words and hide my commandments with thee." If thou will receive. Ang problema, ano yung tinatanggap nila? Yun. Tayo, mga tatay, meron ba tayong ibinibigay na salita na talagang tatanggapin nila? O bunga ng ating pagsasawalang imik? Mhm. Lumalabas na mabait ka sa harap ng iyong anak. Pero ang That's totoo, irresponsible ka bilang tatay dahil naghihintay ka lang Yun. ng pagbagsak ng iyong pamilya. Yun. Bunga ng hindi mo pagsalita at Yeah. pagbibigay ng instruction sa kanya. Yeah. Amen. Kaya ang problema, what to receive? Yeah. Ano yung tatanggapin nila kung wala kang ibinibigay na instruction? Yeah. Amen. Ano yung bibit-bitin nila paglabas nila sa tahanan natin? Right. Dahil hindi mo chinek, hindi mo ginampanan, wala kang binigay. Yeah. Amen. So yan ang problema, mga tatay. Mhm. Kailangan isipin natin ano yung tatanggapin. Yeah. Ano yung, meron ba silang natanggap mula mismo sa atin? Right. Particular sa atin mismo, galing mismo sa atin. Mm. Mga tatay, napakahalaga po nito. Yeah. Kasi amen. lalabas sila
Pupunta sila kung saan-saan na kanilang activity sa buhay. Mhm. Napakahalaga na meron silang natanggap na instruction mula sa iyo. Amen. So yan yung una. And then dito po sa chapter 3, in verse number 1, puro po tayo chapter, mayaman to eh. Amen. Tandaan nyo lang mga tatay. Sabi nga pero, napakahalaga nito, makakatulong to. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Amen. Forget. Napansin nyo po yung word na forget, mga kapatid. Forget not my law. Kung tinanggap nila, may pabaong ka, may nireceive sila sa'yo, aba kailangan, wag nilang kalimutan nyo. Right. Amen. Di po ba? Alam mo, ang bata, malimutin. Yeah, that's Ang right. ating mga anak, malimutin. Kapag iba na yung kausap, nalilimutan na kung ano yung pinabitbit mo. Yun. Nakalimutan na yung instruction na galing sa'yo. Right. Amen. Sapagkat kapag kinilig na yan, nakausap yung crush, Yun. pambihira, nagbabago na. Nawala na yung pabaon mong instruction sa kanya. Yun. Nakalimutan niya na. Yeah. Sa totoo lang, pambihira, nahirapan lang ng konti. Nako, pambihira. Iyak-iyak na. Naku, totoo po yan. Kinulang ka lang ng konting pamasahe o anuman, pabaon sa kanya. May sumbat na yan, ang bilis. Totoo yan. Naiinggit agad sa katabi. Yun. Mga tatay, huwag nating kalilimutan na yung pabaon ay dapat lagi nilang daladala, dapat lagi nilang bitbit. Yun. At dapat yung pabaon na yun ay dudukutin talaga nila at huwag nilang kalilimutan dahil baka mapanis. Mga tatay, Yeah, totoo. amen. I-check mo. I-check mo. Pasingawin. Oo, i-check Makukulob mo. eh. I-check mo pagdating kung nagamit ba Yun. nila yung pabaon mo. Tama. Baka nalimutan nila. Yun. Kaya nga bago umalis, iparecite mo. Anak, ano nga yung sabi ko? Yun. Yun. Dapat may ganun. Ano po ang sabi ko? Bago ka umalis, ano ang kabilin-bilinan ko? Ano ang instruction ko sa'yo? Diretso mula sa school, diretso sa bahay. Yun. Huwag makipag-holding hands. Oy. Huwag, hello. Oh, yeah, that's right. Amen. Actually, ang ugat ng emotional problem ay dulot ng pag-entertain ng bagay na hindi involved sa pamilya. Amen. Right. Kinuha sa labas ng ating mga anak, kaya nagdudulot ng ganyang klaseng problema. Amen. Nagdala sila ng basura. Amen. Yan ang problema, mga tatay. And then next, mga tatay, mabilisan lang para makakain din. Ba, ang maliwanag, ang sabi rito in verse number 4, ng chapter 4, verse number 4, He taught me also and said unto me, Let thine heart retain my words, keep my commandments, and live. Mhm. Ito po, mga tatay, kung kanina may receive, ano yung tinanggap nila? At yung tinanggap nila, dapat hindi nila malimutan, they should not forget it. At maliwanag na ang dapat dyan ay ma-retain ito. Amen. Dapat ma-retain, mga tatay. Right. Amen? Dapat ma-retain sa kanilang isipan, sa kanilang puso, ang bawat mensahe mo, ang bawat pangaral mo, ma-retain sa kanila ang pagmamahal mo. Amen. Yan ang problema. Kasi hindi na-retain sa kanilang isip na mahal mo sila. Mhm. Dahil nagmawalang imik ka, hindi nila nararamdaman na mahal mo sila. Kaya nakakuha ng ibang pagmamahal sa iba. Yan ang problema. Amen. Hindi na-retain sa kanilang puso ang paalala natin. Hindi na-retain yung instruction na ibinigay natin. Hindi na-retain sa kanilang puso at isip na mahal natin sila. Yep. Amen. Hindi na-retain na tayo ang nagmamalasakit sa kanila. Hindi na-retain na may magulang sila na tatakbuhan, na malalapitan, na merong uunawa sa kanila. Hindi Right. na-retain at hindi ibang tao ang makakaunawa sa kanila. Amen. Tayo. Kaya nga ang ating ini-emphasize, huwag kayo anak maglilihim sa amin. Yun. Huwag kayong maglilihim. Kung meron kang problema, sabihin mo sa akin, idaing mo sa akin. Yeah, amen. Sabihin mo sa akin. At ikaw, nanay,
Kasi ang nanay ang talagang madalas takbuhan. Totoo yan. To be honest, ang nanay ang madalas na tinatakbuhan kasi Yeah. visible Malapit yan. Totoo. nakikita. Tapos feeling, sila, kampi sila. Yun. Sa nanay magsasabi, ang problema, Ang nanay, nakukuha. ang nanay nakuha at maglilihim din ang nanay. Oh. Naging partaker din Yeah. ng ganitong bagay. Nagkaroon ng tandem. Yun. Tama. Malaman-laman mo, malala na. Malala na. Saka ka ilalapit sa'yo ng nanay. Oo. Yeah. Katapos pag idinidil mo na, kasi medyo mahigpit na, may nana na, masakit na. Pero yan ang problema. Man. Yun. Kaya nga magulang, lalo nanay, ikaw din, nanay, wag mo retain this in your mind, in Yeah, your heart, Amen. na meron kang asawa na dapat kang mag-submit at magpasakop sa Yun. kanyang leadership. Amen. Huwag kang maglihim dahil hindi yan ang sinumpaan mo sa altar. At saka walang lihim na Ah. hindi nahahayag. Aba, partner, asawa mo, paglilihiman mo, wag naman sana. Kaya nga napakahalaga nitong ating pag-uusap, mga kapatid. Right. Napakahalaga nito. Kaya, oo, hindi po lahat sasang-ayunan. Nag-strike ko talaga sa akin yan. Yan yung sa loob ng tahanan, pag nagpapa-implement ka ng bagay na gusto mo, pambira talaga, merong hindi sasang-ayon. May oposisyon. May oposisyon, pati nga nanay, pambira, Yeah. oposisyon yan eh. Pero hindi yun ang importante. Yun. Hindi yun ang importante. Hindi yan ang usapin. Tanggapin mo ito o hindi, ang importante mangyayari itong Yun. sinasabi ko. Dapat masunod. Yun ang masunod. Yun. Kasi ako ang tatay, ako ang Yeah. nagli-lead sa inyo. Amen. See? Pero kung ganon, hindi ninyo babaliwalain nyo ito at magsasabwatan, magkakaroon talaga ng problema ang tahanan. Amen. Pero that's the process, mga kapatid. Tayo mga tatay, kailangan talaga natin magturo. Yeah, amen. Kailangan natin magsalita sa kanila. Ibigay ang Bible education sa kanila. Yun. Ibigay ang prinsipyo ng salita ng Diyos upang tanggapin nila. Yeah, amen. Tanggapin talaga. Pabaon nga eh. Right. Kapatid, hindi mo kursonada wag yan, ayoko niyan. Hindi po ganun. Right. Mga tatay, pabaunan mo ng instruction ng salita ng Diyos ang iyong anak. Man. That's the way kung paano po ang proseso ng pagtuturo. Amen. Pagdidil, kung paano isosolve, hindi para agreement. Yeah. Para hindi po para mag-approve ka. Hindi para mag-agree ka doon sa dealing na yon, kundi upang isolve, Yeah. upang solusyonan ang problemang ito. Yeah, amen. Yun ang kailangan natin. To take action. How to deal this problem. Yeah, amen. Kailangan natin pabaunan sila ng salita ng Diyos. Amen. Magbiiwan talaga tayo ng salita para sa kanila. Amen. Pabibitbit mo yan, saan man sila pupunta, ipaalala mo yan. Bind them upon the table of thine heart. Isipin mo, no? Bind them upon thy finger. Pambira. Yeah. Isipin mo yung mga ganyang bagay na saad. Mga kapatid, instruction, napakahalaga. Amen. Magsalita tayo. Tatay, magsalita ka. Ang mahirap, kapag huli ka na kung nagsalita, Yeah, amen. huwag ka magsasalita kung kailan nandyan na, nangyari na. Kung kailan malala na. Oh, naku, malala na, wala na. Ngayon ka magsalita, instruction, bitawan mo sa iyong pamilya Amen. mula sa salita ng Diyos. Amen. Ayaw man nila tanggapin, patanggap mo. Yeah. Ipatanggap mo, ipabaon mo. Ipatupad mo. Paunawa mo sa kanila na Yeah. ito. Kailangan hindi nila malimutan at dapat ma-retain ito sa kanilang isipan. Amen. Yan mga tatay ang kailangan natin. Sir Maki. All in all, mga kapatid, napakaganda po ng kanilang mga sinabi. They have their own experiences, pero kung mapapansin nyo po, ayon po sa kanilang mga statement, ay isa lamang po ang kanilang pinoint out on how to deal with the emotional status ng kanilang mga anak. It's ang tinuro ni Sir Noel kay Pauline at kay Trisha, ang tinuro ni Sir Rudy sa kanyang mga anak, kay Sir Wilio, kay Sister Loa, kay Brother Aaron at kay Sister Rhoda. Isa lang, lahat. Lahat po sila ay pinoint out nila sa Diyos.
Kaya nga makikita niyo po lagi na sabi ni Sir Noel, even na may trabaho na pinapakialaman niya pa yung anak niya. Same thing kay Sir Rudy. Even na may trabaho na pinagsasabihan niya pa din. Because those things cannot help them deal with their emotional status. Alam niyo, yan ang isa sa mga bagay na inaano ng mundo ngayon, Sir Rudy, Sir Noel. Yung panandali ang solusyon. Na ang inaakala ng mga maraming anak ngayon, yun na ang solusyon. Pero ang hindi nila nakikita ang solusyon, sabi nga ni Sir Rudy, ay yung baon na iniiwan sa'yo. Tama yun, Sir Rudy, magandang, magandang point yun. Na, wag mong iwanan, mapapanis yan. Oh. Sir Rudy, di ba? Kahit minsan dala mo, may napapanis pa din. Bakit? Hindi mo pinapasingaw eh. Di ba? Hindi mo pinapasingaw. Pasingawin mo yan. Paano mo papasingawin yan? Ano ibig sabihin ko? Let the people know around you na may baon-baon kang prinsipyo ng salita ng Diyos. Let the people know around you, children, na merong iniwan sa'yo yung magulang mo. Total, ang ano naman yan, ang trend naman yan, maging kakaiba ka eh. Di maging kaiba ka. Di ba? Ang pinakamagandang kaibahan mo sa ibang mga anak na nakikita mo ngayon sa paligid mo, iyong merong iniiwan sa'yo ang magulang mo. Not money, not material things of this world, but the principles of the word. Yan ang pinakamaganda. Kaya nga, the best way on how to deal with the emotional state or the emotional status of your children, yung sinabi ni Sir Noel kanina, let them know that you are a father. Yeah, amen. No, maganda yung sinabi ni Sir Rudy, mag-iwan ka bilang isang tatay. Ngayon, ito naman po sa akin, saglit lang. Ang sa akin lang, ang pinakamaganda on how to deal with the emotional status of your children, teach them to trust in the Lord. Yeah, amen. Turuan mo sila kasi alam mo, Sir Noel, Sir Rudy, kung bakit nakakapagsalita ang marami anak na yun na hindi lang makuha yung gusto nila, handa na silang kunin ang kanilang sariling buhay. Kasi nagtitiwala na sila sa sarili nila eh. The truth, the saddest thing, let's ipalagay lang natin. Halimbawa, mga kapatid, halimbawa lang po halimbawa lang. I'm not saying this as doctrinal or as implemented statement. No. Kalimutan nyo po yun. Ipalagay lang natin. Tanggalin muna natin yung Diyos. Tanggalin muna natin yung Diyos sa pamilya. Alam nyo kung ano nakakalungkot na nangyayari po ngayon? Ang nakakalungkot na nangyayari po ngayon, mas nagtitiwala pa ang mga anak sa kanilang sarili kaysa magtiwala sa kanilang mga magulang. Sa panahon ngayon, it seems like the children knows everything. Okay, sige, sabihin na natin the education compared sa education po noon, malayo kung sa malayo. Okay, given the fact itself. Sige, malayo na kung sa malayo. But it doesn't mean that you will trust yourself rather than to trust your parents. Ngayon, ito ang maganda, may Diyos tayo. Diba? May Diyos tayo. Kaya fathers, turuan nyo po. Sabi nga ni Sir Noel, magpakatatay ka sa loob ng tahanan. Sabi ni Sir Rudy, mag-iwan ka sa mga anak mo. At ang pinaka-the best na pagkatatay at maiiwan mo sa anak mo is yung turuan mo sila magtiwala sa Panginoon. Sabi ng Proverbs 3 verse number 5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Verse number 6, in all thy ways acknowledge Him. Diba? Yan ang pinakamaganda, in all thy ways. Alam nyo, pag yan po ang naiwan, katulad ng sinasabi ni Sir Rudy kanina, kapag yan ang naiwan nyo sa mga anak ninyo, kahit anong gawin nila, ang tatatak sa isip nila, ito bang ginagawa ko, kaaya-aya sa harap ng Diyos? Pag yun ang naisip nila, mga kapatid, mga tatay na nakikinig po ngayon, kapag yun ang umandar sa isipan ng mga anak natin ngayon, na ang kanilang ginagawa ba ay kaaya-aya sa harap ng Diyos, sa biyaya ng Panginoon, hindi sila gagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa harap ng magulang nila. Bakit? Because all that they are thinking is, are my ways pleasing to God? Thus my ways that I'm doing right now pleases God. Yan na eh. Yan na yung patuloy na magre-ring sa kanila. Ngayon, kapag alam nilang hindi na yan kalugod-lugod sa harap ng Diyos, madali na nilang iwanan yan. They will not chase now the praises of men, but rather they will choose to get the favor of God. Yan ngayon ang pinakamaganda. Kapag yan ang naituro ng mga tatay ngayon sa kanilang mga anak to trust in the Lord and lean not unto their own understanding. Kasi, Sir Rudy, Sir Noel, by experience, o sige, sabihin natin by experience, paano ba nila sasandal sa sarili nila? By experience, I'm talking about by experience. Lumaki lang ang sweldo nyo ng konti lumaki lang ang sweldo nyo sa magulang ninyo. You will say that you will trust your own self na and lean to your own understanding? No.
Kung bakit ka napunta sa trabaho na merong mataas na sweldo, huwag mo kakalimutan. It's because of your parents. Kung bakit ka napunta sa magandang estado ng buhay mo ngayon, it's because of one father that teaches you to trust God. Ganun lang kasimple. Oh, ganun lang. Kaya nga, mahalaga yung sinasabi ni Sir Rudy kanina eh. Dapat may iwanan ka. Kasi sabi ni Sir Noel, pag dumating na sila sa punto ng peak ng kanilang buhay, ang maaalala nila, yung pagkatatay mo at yung iniwan mo sa kanila. Alam nyo, material possession, given na yan. Natural na may maiiwan ka sa kanila eh. Normal na may maiiwan ka. Bakit? Unang-una, pag namatay ang isang tatay, hindi mo naman madadala yun eh. Hindi mo madadala yun. Normal na. Whether you like it or not, maiiwan yun. Di ba? Lahat yan maiiwan. Pero ang pinaka-the best na maiiwan mo, sabi nga ni Sir Rudy, yung may marinig sila sa inyo. Alam nyo, wala nang tatalo doon. Parang ngayon, di ba? Sir Rudy, Sir Noel, technology is everything na. Technology is everything. Technology is everywhere. Pero sabi nga ng mga veterano, wala pa ring tatalo sa papel at ballpen. Di ba? Wala pa rin tatalo sa papel at ballpen. Eh sabi nila, paano pag nabasa yan? Mababasa mo pa din yan. Eto, saglitan lang to. Magloko lang yung motherboard ng mga gamit na to. Wala na. Wala may iwan sa'yo. Kahit sabihin mong cloud o drive pa yan. Pag nagka-problema yan, wala may iwan dyan. Kaya nga, maaring makita nila, yung tatay ko, pensyonado. Yung tatay ko, ganito, successful sa kanyang business. Sige, ipalagay na akong ganun. Pero the best way na meron ka maiwan, tatay na nakikinig po ngayon, is yung matuto silang magtiwala sa Diyos. Malaking adbentahe na po yun, mga kapatid. Pag natutunan nilang magtiwala sila sa Diyos, sabi nga ng mga kabataan ngayon, wala na, finish na. Ibig sabihin, that settles everything. Nasa process pa lang tayo, mga kapatid. May purpose pa at may pain pa tayo sa formula ng ating mahal na pastor. Yun ang mga magaganda. Abangan nyo po kung anong magandang maidudulot ng purpose. Next week, pag-uusapan natin yan. Ngayon, pinag-usapan natin proseso. Sinabi ni Sir Noel yung proseso niya sa kanyang pamilya. Sinabi ni Sir Rudy ang magandang proseso na ginawa niya sa kanyang pamilya. Ngayon, mga kapatid, again, sabi ko nga po wag niyong isipin na pinapagalitan nila kayo. Sinishare nila the best thing that you will think when they speak is that they are sharing kung paano po sila nakapunta sa ganyang klase kalagayan. Hindi naman po magic eh. Hindi naman once na mo may bang, ayan na yung pamilya ni Sir Noel. Bang, ayan na yung pamilya ni Sir Rudy. No, hindi po ganun eh. It takes process. Kaya nga pinag-uusapan natin process. Sabi nga ni Sir Rudy kanina, di ba? Damang-dama niya yung sinabi ko kanina na hindi lahat ng sinabi niya sa mga anak niya sinang-ayunan ng mga anak niya. Di ba? Damang-dama niya. Bakit? Kasi hindi naman po tayo pare-parehas ng estado ng buhay eh. May iba-ibang approach na ginagawa ang Panginoon para sa atin para mas makita ng pamilya natin kung gaano kaganda ang isang pamilya na naninindigan sa salita ng Diyos. Kaya nga, ang pinaka-the best na target ng audience natin dito is the fathers. Bakit? Dahil tandaan mo, fathers, ikaw ang nilagay ng Diyos to be the leader of the home. It's not about, sabi nga ni Pastor Hill, it's not about manipulation. It's not about your authority, but it's about how you will teach. Di ba? How you will teach. It talks about education. Okay? Pag manipulation, wala rin naman mangyayari. Ano maituturo ng manipulation? Pag re-rebelde. They will obey you out of fear, not out of love. Yeah? Kaya nga ang sabi ng ating mahal na pastor, you educate them. Which is, biblically speaking, Sir Noel, Sir Rudy, ang sabi ng Bible, teach them, nurture them in the admonition of the Lord. It talks about teaching, fathers. Kaya nga, since it talks about teaching, it talks about dealing. To put action into its place. Dealing with the emotional status of our children. Sagana, busog tayo ngayon spiritual. Kaya nararapat lamang na mabusog na rin kami physical. Alright? So, kaya abangan nyo po. No? That's the process. Papasok na tayo ngayon sa formula na binigay sa ating mahal na pastor. Ano, ngayon, ang pinakamagandang isipin, fathers, anong magandang maidudulot ng proseso na ito? Sa pagdideal nyo sa emotional status. Next week, pag-uusapan naman natin
anong magandang maidudulot ng purpose on how to deal with the emotional state or emotional status of your children. Purpose tayo. Para saan ba? Bakit tayo nagdi-deal? Ano ba yung mga bagay na dapat makita? Okay? Yan po pag-uusapan natin. And then, huwag nyo munang i-negative yung salitang pain. Hindi lahat ng pain negative. Tandaan nyo yan. Kaya nga sinasabi ng ating pastor dito, tsaka ni Sir Rudy, ni Sir Noel, huwag kayong matakot masaktan yung anak nyo. O pag ganun ba, ibig sabihin ba nun, pepektosan mo na pepektosan? Hindi ganun. Hindi lahat ng pain masakit. Merong mga pain na sweet. Abangan nyo yan. Yan ang pinakamagandang tatalakayin natin. Paano yung pain na sweet? Manood ka kasi next week. Manood ka. Sugar pain? Amen. Kaya salamat sa Panginoon na muli po tayo nagkasama-sama. Napakaganda ng ating talakayan ngayon. Busog na busog. Kaya sa mga tatay, nawa you will accept the teaching of the Word of God with all humility in your heart. At salamat sa Panginoon na meron tayong mga tatay. Again, they're not perfect father, no? Biyaya lang ng Panginoon kung bakit po sila nakakapagsalita ng ganyan. Hindi sila si Rodolfo Perfecto at si Noel Perfecto, no? Wala pong ganyan. We cannot be a perfect father, but we can be a godly father. Handaan niyo yan, mga tatay, no po? Kaya marami tayong mga nagpapatotoo dito. Just read the comment section. Matindi ang mga balik ng mga sinasabi natin dito. Kaya nga, mga kapatid, kung ganyan ang pagtanggap nila, nawa lahat ng mga tatay ay ganyan din ang pagtanggap. Again, maraming salamat po. Hanggang dyan po muna tayo sa ngalan po ng ating mahal na pastor who is the executive producer, the director of the program, The Baptist Lunch. Ako po ang inyong lingkod, Brother Maki, along with Sir Noel and Sir Rudy, of course, our live stream technicians and audio technicians. Maraming salamat po sa inyo. All we can say is to God be the glory, and we will see you on the next episode of your favorite noontime show every Friday. This is The Baptist Lunch. God bless you all. Have a blessed day ahead. He left the splendor of heaven, knowing his destiny was the lonely hill of Golgotha, there to lay down his life for me. If that isn't love, the ocean is dry, there's no stars in the sky, and the sparrow can fly. If that isn't love, then heaven's a myth. There's no feeling like this if that isn't love. Even in death, he remembered the thief hanging by his side. He spoke with love and compassion. Then he took him to paradise. If that isn't love, the ocean is dry, there's no stars in the sky, and the sparrow can fly. If
you feeling like this? If that isn't love, if that isn't love, the ocean is dry, there's no stars in the sky, and the sparrow can fly. If that isn't love, then heaven's a myth. There's no feeling